My top 15 official headshots or portraits ng Miss Universe Philippines 2024. Grabe! Ang daming malalakas na candidates na sumali kasi ngayon sa Miss Universe Philippines 2024. Kaya, pwede pa rin magbago etong ating top 15. Unahin na natin si Bacoor, Victoria Velasquez Vincent. Yan. Merong bulaga factor dito sa picture na to na mapapaganon ka talaga. Gusto ko yung styling niya dito. I like the way yung parang natural look makeup. Tapos, hinighlight yung shape ng kanyang mata. Ayan. So, hindi masyadong marami yung nilagay sa kanyang mga eyeshadows, yung hairstyle, and then, ang napansin ko sa kanya is yung eyes niya ang na-emphasize kasi yun yung best asset niya. So, sana ganito consistent yung styling niya para mas bongga lagi. Next naman is Baguio, si Tara Valencia. Ang pinakauna din na mapapansin mo talaga is yung kanyang wolf eye na asset. So, ito yung talagang parang tutuklawin ka talaga kapag makikita mo siya. Ganun ka grabe yung kanyang vibe, no? Kapag lumalabas siya sa stage, tapos kapag hahaluan niya ng kanyang infectious smile, wow, as in, mapapalingon ka talaga sa kanya and the world will stop. So, ganyan, din yung napansin ko dito sa portrait niya in which very consistent yung styling niya na ganito. So, yes, this is what I love about Baguio. Third one, kay Bulacan, Chelsea Manalo. Kakaiba din yung portrait picture niya, headshot, and makikita mo dito yung touch of diversity. Ang daming details na makikita mo dito sa picture. Ang ganda, napaka-flawless. Tapos, she is really representing yung different side ng pageantry in which we should embrace not only the fair-skinned candidates but also itong mga kayumanggi na mga kandidata natin or you can correct me sa term ko na kayumanggi, mga ganyan. So, yes, isa din siya sa maganda ang official portrait. Next is Kainta Stacy Gabriel. Ang mapapansin mo talaga dito is napaka-fresh niya. Fresh looking. Tapos, versatile siya. Effect sa kanya or bagay sa kanya kahit na anong mga styling ang gagawin sa kanya, no? And what I love about this portrait is yung importance ng nude makeup artistry, no? Kasi makikita mo talaga yung mga features niya without creating an illusion sa makeup, no? And then malinis, no? Malinis yung dating niya sa akin itong picture na to. Kaya next naman is Cebu, Miss Chris Tiffany Hanson. So gusto ko din tong portrait na to kasi malinis din siya. Tapos bagay sa kanya yung mga shimmering effect dito sa picture. Tapos yung perfect lighting with all the wind na eksena. Tapos yung ayan, very breathtaking tignan itong picture na to and syempre, age is just a number. Despite na 34 years old na siya, napaka-fresh pa rin yung tignan dito. Syempre naman, ang next natin is Iloilo City, Alexi Caimoso Brooks. Ang ganda din ng kanyang official portraits. Ang napansin ko dito is yung nilagay na bronzer. Correct me na lang if I'm wrong dito sa term ko. Yung bronzer niya, ang linis, no? Malinis yung pagkakakuha sa picture na to. Hinighlight talaga yung mga features niya. Tapos, fresh din ang eksena niya dito, yung aura niya. Very infectious din. Ang susunod naman natin ay Northern California, Filipino Community of Northern California, Kayla Jean Carter. Iba yung styling na ginawa sa kanya dito. If you're going to compare sa mga pictures niya sa Instagram, pero bumagay pa rin siya, no? And ayan, ang ganda ng outcome kung ano man yung mga gustong gawin ng styles sa kanya. And makikita mo na wow, she is really a versatile na candidate. Pwede siya maging bubbly, pwede siya maging fierce, ayan. So, pwede din siyang maging commercial, pwede din siyang maging high fashion. Yes, I love. Ang daming details sa picture na to and I love it. Let's proceed to Quezon Province. Maria Atisa Manalo. One word na pwede kong i-describe sa portrait na ito ay
super Diyosa. As in, super Diyosa niya. Mapapansin natin yung laging yung gusto niyang gawin sa face niya with that droopy eyes. Pero kakaiba yung pagka-droopy eyes niya with that almond shape. Ang lakas ng impact ng mata niya din. And then, yung parang ngayon ko lang nakita na nagsuot siya ng nude lipstick na pink. So, bumagay sa kanya. Ang daming contrast sa picture, sa makeup, sa shades ng makeup na ginawa sa kanya, na nag-blend, nag-complement. Tapos, naglugay pa siya ng hair, and nakikita mo talaga na kahit na anong kulay ang ilagay mo sa mukha niya, bagay na bagay talaga sa kanya. Dumako naman tayo kay Taguig City, Christy Lynn McGarry. Speechless talaga ako, no? She is defining high fashion. So, yung post niya dito, ano yung nakikita natin sa mga Vogue, ayan, pwede mo siyang ilagay sa mga fashion magazine spread. She's representing parang alta, mga ganyan na eksena. She looks so expensive dito. Tapos gusto ko rin yung skin tone niya dito. She is also representing diversity, kayo manggi, embracing your own color, o di ba? Ang dami ka rin makikita na details sa picture na to. Ang galing din kay Miss the Filipino Community of United Kingdom. So, siya si Christina de la Cruz Cho. Ang galing, ang ganda ng ginawa niya, ang ganda ng styling niya. Tapos, fresh, very fresh. Tapos, malakas din yung impact niya dito sa portrait na to. And then, natural looking din. Walang masyadong mga halong colors na ginamit sa face niya. And sana ganito yung styling niya all throughout the pageant. Kasi gusto ko din yung headshot niya. Moving forward, kay Angeles City, Joanne Marine Thorley, number 11 natin. And dito sa picture na to, ang linis, no? Very parang systematic, organized yung portrait dito. Tapos, yung color combination na ginamit na shade sa kanyang face, nag-complement with each other. So, makikita mo na hindi magulo yung makeup. Tapos, gusto ko din yung shade niya dito. Tapos, yung effect na windy effect. Ayan. Ang daming details din na pwede mo makita dito sa picture na ang linis tignan. Number 12 naman natin ay si Leyte Angel Rose Tambal. Very glamorous ang itsura niya dito, no? Glamorous, tapos she is embracing her own color. Ang linis din na ginawa sa kanya. Yung shade na ginawa sa kanya, nag-complement sa color ng kanyang hair. Tapos, syempre, yung natural color ng kanyang skin. So, maganda rin yung overall din na combination sa headshot na to. And, hindi ka magsasawang tignan yung eksena niya. Ito rin ang bumulaga sa akin, number 13, si Miami, Filipino Community of Miami. Mary Yasol. Para siyang si Mila Kunis, no? Ang galing ng itsura niya dito. Ang fresh din. She looks so fresh in this portrait. Tapos, okay din yung smile niya. She is showing us bubbly personality. Pwede mo din siyang ilagay sa mga commercial magazine spreads. Ayan. So, wow. Ang daming napahanga na nakita ko sa mga comment section about sa official portrait ni Miami. Next naman natin, number 14, si Palawan Raven Doctor. Yan. Ang gusto ko dito is nag-complement lahat, no? Yung pagka-exotic niya, tapos yung kulay na ginamit sa makeup niya, yung eyeshadow niya, tapos yung lipstick niya, nag-complement talaga. Malinis yung ginawa sa kanya, tapos yung hair, and then yung color ng hair niya, and then yung overall, nagustuhan ko yung itsura niya dito, and sana, okay naman siya eh. Yung styling niya talaga, ang dapat consistent na ganito sana, all throughout the pageant. Ang number 15 naman natin is si Pampanga Cyril Payumo. Fresh din siya dito sa picture na to. Malinis din yung kanyang styling, tapos makeup, tapos nagkakaroon ng sparkle yung skin tone niya. And then overall,
ang galing. Ang ganda ng portrait niya dito. So, siya yung napili ko as one of my top 15 kasi ang ginagawa niya ngayon is parang fresh-freshan ang eksena ni Cyril Payumo. Bagay niya ang mga fresh-freshan na styling. So, I hope ganito rin all throughout sa pageant. Pero tignan pa rin natin kung ano yung mga next na stylings na gagawin sa kanya. Once again, my top 15 sa portrait or headshots or glam shots ng Miss Universe Philippines 2024. So, nagustuhan nyo ba ang aking top 15 choices? Syempre naman, you can comment kung meron pa kayong pwede maidagdag na candidates kasi pwede pa naman magbago yan eh. So, binase ko lang yung eksena nila sa portraits na yan. So, I am also open to anything. Ayan, basta mag-comment lang kayo down below. And then, i-follow nyo rin ako sa Instagram account ko, The Story of Anthony, and syempre din sa aking mga social media accounts kasi malaking tulong din ito para sa akin as a content creator. So, once again, thank you so much. Have a nice day. Be always positive. And, ayan, mag-vlog ulit ako sa mga next na updates sa Miss Universe Philippines o kaya sa mga iba pang pageants.